Ang babaeng ito ay napakahusay. Isang undercover agent sa loob ng 7 taon, nasira niya ang hindi mabilang na mga kaso nang hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Ang pangalan niya ay Heji, isang ahente ng Korean Intelligence Agency, kasalukuyang nagsisilbing espiya sa Korean Embassy sa ibang bansa upang imbestigahan ang isang kaso ng drug trafficking. Nakita ko lang siyang bihasa sa pag-lock ng pangunahing pinto. Tumawag ako upang mag-ulat sa aking superior upang ihanda ang lambat. Pagkatapos, umakyat si Heji sa upuan at tinanggal ang picture frame na balak kunin ang nakatagong kamera. Ngunit, mabilis na bumagsak ang tunog ng pagkatok sa pinto. Nakalock na naman. Gayunpaman, hindi siya tumakas kundi pinunit ang kanyang medyas. Sa sandaling buksan ang pinto, lumingon si Heji at sinabing, "Sira ang medyas ko. Pagkatapos kong palitan, aalis na ako kaagad." Ikaw, nalilito siya sa nakikita niyang eksena at sinabihan si Heji na bilisan ang pag-alis sa silid. Pagkatapos ay kinuha niya ang kamera, inilagay sa lipstick at umalis. Kinabukasan, nahuli ang kanyang superior na si Danjon dahil sa droga. Pagkamatay ng kanyang kapatid, nabuhay siya sa tulong ng kanyang pamangking si Chahon. Ang pangarap ni Danjon ay maging isang martial arts actor. Sa isang audition para sa martial arts actor sa GI Station, nagsikap si Danjon na gumanap upang mapili, ngunit patuloy na nagkakamali. "Ayos lang ako, Chahon, anong nangyari?" "Chahon, ayos lang ako, tinakot ba kita?" "Nagpakita lang ako ng pagbasag ng brick, ayos lang ako. Hindi ito ang aking anak, ito ang aking pamangkin." Sa tulong ni Chahon, sa huli ay napilitan siyang mapili. Si Danjon ay nagtatrabaho bilang isang instruktor ng taekwondo at isang martial arts actor na lubhang nahihirapan. Ngunit upang makakuha ng mas maraming papel, handa siyang subukan anuman, gaano man ito mapanganib. Ang mga pinsala ay karaniwan na lamang. Pinamahalaan din ni Danjon si Chahon sa pagsasanay ng taekwondo. Sa kanyang pambihirang talento, sa loob lamang ng ilang taon, si Chahon ay umakyat mula sa puting sinturon patungo sa itim na sinturon, napili sa pambansang koponan at nagtanghal sa ibang bansa. Nakita ni Chahon na labis na nahihirapan ang kanyang tiyuhin at nais niyang isuko ang pagkakataong ito, ngunit pinagalitan siya ng matindi. Sinabi niya na hindi niya kailangan na mag-alala tungkol sa pera. Hindi makatanggi si Chahon sa kanyang tiyuhin at kinailangan niyang sumali. Bago umalis, hindi pa rin sila nagkabati. Bago sumakay sa eroplano, kinuha ni Chahon ang kanyang telepono at nag-iwan ng mensahe para kay Danjon, "Tingnan mo sa drive, mag-a-upload ako ng video." Pagkatapos ay sumakay siya sa eroplano. Kasabay nito, nakatanggap ng tawag ang istasyon ng pulisya na nag-ulat ng terorismo sa Flight EE-375 patungong Morocco at kailangan itong pigilan sa paglipad. Bago matapos ang tawag, dinakip siya ng isang lalaking nakaitim. Sa parehong oras, umalinggaw ang sirena ng pulisya. Ang pulis na babae ay umatras habang tumatawag sa telepono, naghahanda upang iulat ang balitang ito sa kanyang superior. Sa sandaling iyon, hinampas ng isang babae ang kanyang batok, dahilan upang bumula ang kanyang bibig at mawalan siya ng malay. Pagsakay ng lahat ng pasahero, handa nang lumipad ang eroplano anumang oras. Ito ay isang regular na komersyal na flight patungong Morocco na mailulang 211 na pasahero, kasama ang isang misteryosong lalaki. Pumasok siya sa banyo at kinuha ang inihandang coolant. Pumasok ako sa control room sa loob ng eroplano, inilagay ang coolant at tinarget ang oxygen duct. Dahil sa coolant, mabilis na tumaas ang presyon. Biglang tumaas ang presyon ng atmosfera sa rurok, at pagkatapos ay isang malakas na pagsabog ang sumira sa pakpak ng eroplano. Agad na nawalan ng balanse ang eroplano at nagkagulo rin ang mga pasahero sa kabin. Pilit na kinokontrol ng piloto ang eroplano, ngunit walang saysay. Dahil sa kakulangan ng oxygen, isa-isang nawalan ng malay ang mga pasahero. Sa oras na ito, mabilis na bumagsak ang eroplano. Sa sandaling bumangga sa mga ulap, sumabog ang eroplano. Kinabukasan, nakita ni Daniel ang balita sa pahayagan, lahat ng pasahero sa eroplano ay walang nakaligtas. Kasama rin sa listahan ang pangalan ng kanyang pamangkin. Sa sandaling ito, labis na nalungkot si Daniel at hindi makapaniwala sa biglaang bangungot na ito. Ito ang pinakamalubhang aksidente sa abyasyon sa kasaysayan ng South Korea. Napilitan ang gobyerno na magsalita, ngunit sa oras na ito, ang Pangulo ay kalmado pa ring nag-aayos, nagreklamo na sa huling taon ng kanyang panunungkulan, nagkaroon ng aksidente sa abyasyon, na isang dungis sa kanyang karera sa politika. Pagkatapos, dumalo siya sa press conference, nagpapanggap na humingi ng paumanhin sa mga pamilya ng mga biktima. Makalipas ang ilang araw, inorganisa ng airline para sa mga kamag-anak na pumunta sa Morocco upang gunitain ang mga biktima at pag-usapan ang kompensasyon. Dahil bumagsak ang eroplano sa Indian Ocean, halos imposible nang kunin ang lahat ng biktima. Kaya't nagpasya silang magdaos ng isang pangkalahatang serbisyo ng libing sa kalapit na dalampasigan. Ang sumalubong sa kanila ay si Heji, isang empleyado ng embahada. Sa daan patungo sa hotel, nagkataong nakasalubong ni Danjon ang misteryosong lalaki sa eroplano. Naalala niya ang video sa drive ni Chahon, hindi ba ito ang lalaking nasa video? Malinaw na lahat sila ay nagkaroon ng aksidente, ngunit si Jerome ay nakatayo dito na walang pinsala. Agad na sumunod si Danjon. Tinawid niya ang mataong palengke at pumasok sa isang eskinita.
Akala niya ay nawala na ang bakas, ngunit naghihintay pala si Jerome sa kanya doon. Nang aakma pa lang siyang magtanong, nakita niya itong mabilis na bumunot ng baril at bumaril. Sa kabutihang palad, mabilis si Danjon at naitaboy ang baril ni Jerome. Ngunit sa huli, hindi pa rin niya ito matalo. Binagsak si Danjon ng misteryosong lalaki gamit ang isang paso. Upang mahanap ang katotohanan, bumangon siya sa pamamagitan ng pambihirang kalooban, umakyat sa bubong upang ipagpatuloy ang paghahanap. Napansin ni Jerome na aalis na siya, kaya nagsimulang tumakbo si Danjon ng mabilis sa bubong, at pagkatapos ay tumalon. Nahiga siya sa sasakyan at sinabihan ang misteryosong lalaki na bumaba sa sasakyan na isa siyang terorista. Paano ba naman niya susundin? Agad niyang inapakan ang gas na nagpaplanong patayin si Danjon. Si Danjon, na nakahiga sa hood, ay pilit na kumapit sa gilid ng sasakyan. Umakyat siya mula sa harap ng sasakyan patungo sa bubong, at pagkatapos ay nahulog mula sa sasakyan patungo sa likod. Bagaman patuloy siyang kinalagkad ng sasakyan, hindi pa rin siya sumuko. Pilit siyang umakyat sa loob ng sasakyan, sunod-sunod na sinira ang bintana gamit ang kanyang siko, at pagkatapos ay pumasok sa loob. Naglaban ang dalawa. Nang akala ni Danjon na malapit na niyang mapigilan si Jerome, hindi inaasahang isang bigla ang pagliko ang nagpabangga sa sasakyan sa riles, at agad na tumilapon si Danjon palabas. Nang makaakyat siyang muli, mabilis na lumayo si Jerome. Isang aksidente sa eroplano ang nagpadala ng 211 katao sa kamatayan, ngunit natuklasan ni Danjon ang isang nakaligtas sa ibang bansa. Matapos magkagulo, tumakas ang misteryosong lalaki. Agad na isinaysay ni Danjon ang lahat sa mga pamilya ng mga biktima, ngunit walang sinuman ang naniwala sa kanya. Sumabog ang eroplano sa taas na 10,000 A. Paano magkakaroon ng nakaligtas? Mayroon pang ngang nagsabi na nababali siya at nagsasabi ng kung ano-ano. Biglang naalala ni Danjon na may isa pang nakakita sa misteryosong lalaki. Habang hinahabol si Heji, aksidente siyang dumaan kay Jerome. Tinawag pa nga ni Danjon si Heji para tulungan siyang pigilan ang lalaking iyon at nakpin siya. Saan ka pupunta? Malapit na tayong umalis. Bitawan mo ako. Tanong niya kay Heji, naaalala mo ba ang lalaking sinabi kong pigilan mo sa airport? Ngunit nagpakita si Heji ng pagkalito. Pagkatapos ay binuksan niya ang drive ni Chahan, hinanap ang video at itinuro ang misteryosong lalaki para makilala ni Heji. Tumingin din ang mga kamag-anak ng mga biktima kay Heji. Tiningnan niyang mabuti ang larawan, pilit na inaalala ang eksena noon. Ngunit hindi niya nakita ang hitsura ng taong iyon. Wala nang magawa, pumunta ang lahat sa airport para tingnan ang key. Ngunit nakapagtataka na ang lalaki sa key ay hindi ang misteryosong lalaki sa video. Labis na hindi nasisiyahan ang mga kamag-anak ng mga biktima. Labis na silang nagdurusa dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Bakit kailangan pa silang pahirapan? Umabot na sa puntong ito ang sitwasyon. Hindi na nagsalita pa si Danjon, ngunit sigurado siyang may nagmanipula sa Kiki dahil sa kanyang direktang pakikipaglaban kay Jerome. Samantala, ipinahanap ni Jerome si Danjon at nalaman na kamag-anak pala ito ng biktima. Napagtanto niyang baka nabunyag na siya at labis niya itong kinainisan. Nagpasya siyang siya mismo ang tatapos kay Danjon at sisirain ang lahat ng ebidensya. Nag-backup si Danjon ng video, ikinandado ang kanyang laptop at pumunta para hanapin si Heji. Dahil sa pag-ugali ni Heji noong araw, naghinala si Danjon na sangkot din siya sa insidente. Gayunpaman, kumatok siya ngunit walang sumasagot. Nagplano siyang umakyat sa pader para makapasok. Kasabay nito, itinutok sa batok niya ang isang baril si Heji ito. Hindi natakot si Danjon at kinwestiyon pa siya kung kasabwat ba siya ng mga terorista. Habang nagpapaliwanag si Heji, inagaw niya ang baril at binalaan siyang magsabi ng totoo, kung hindi ay ipapahamak niya si Heji. Sinabi niyang ayos lang. Galit na pinindot ni Danjon ang gatilyo, ngunit walang bala ang baril. Alam kong mababaliw ka na, pero paano mo ako maituturing na terorista? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Wala pa akong nakitang ganoong katarungan na lalaki. Idiniin ni Danjon si Heji sa dingding, nagsimulang kumilos, pagkatapos ay tinalian si Heji at ginulo ang kanyang bahay. Nagbabala si Heji na nagkakasala siya. Nang buhati ni Danjon ang kahon upang suriin, balisa si Heji na pinigilan at pinakiusapan siyang huwag buksan. Ngunit binuksan pa rin ni Danjon. Sa loob ay ang personal na damit ni Heji. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paghahanap. Sa ilalim ng damit panloob ay nakatago ang higit sa 10 pasaporte na nagpapatunay sa kanyang peking pagkakakilanlan. Mayroon pang ang AC ng National Intelligence Service. Mukhang hindi simple ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. Sa pag-aakalang nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, ipinagmalaki ni Heji kay Danjon na tanggalin ang kanyang tali, ngunit hindi siya naniwala. Pinagtatawanan pa niya ito na walang armas sa bahay. Ako ay isang ahente. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Pinindot ni Danjon ang sagot at inilagay sa speakerphone. Ang tumawag ay ang pinuno ng National Intelligence Service. Mula sa pag-uusap ng dalawa, kinumpirma niya ang pagkakakilanlan ni Heji at nagmadaling kalagan siya. Hindi inaasahan, pagkatayo ni Heji ay agad siyang sinampal.
Matapos malaman ang kanyang pagkakakilanlan, kinuha ni Danjon ang video na kinuna ni Chahon bago ang aksidente at nakiusap kay Heji na tulungan siyang imbestigahan. Sa pagtingin sa mga mata ni Danjon na nagmamakaawa at dahil sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay, lumambot ang puso ni Heji at pumayat. Ipinadala niya ang video sa kanyang malapit na kasamahan, si Quaxo, umaasang matutulungan niya itong suriin kung ano ang sinasabi ni Jerome sa telepono. Kinabukasan ng hapon, pagkatapos ng seremonya ng paggunita para sa mga biktima sa dalampasigan. Pauwi na sana ang mga pamilya ng mga biktima, ngunit nagpasya si Danjon na manatili upang hanapin ang salarin. Nang handa na sana siyang ibunyag ang video, natuklasan niyang nabura na ang lahat ng video. Agad na tumakbo si Danjon sa kanyang silid at natuklasan na bukas ang safe at nawawala ang computer. Kasabay nito, sa pamamagitan ng teknikal na pagkakakilanlan, nalaman ni Quaxoki ang nilalaman ng tawag ng misteryosong lalaki sa eroplano. Agad siyang nagulat kay Heji. Nang matanggap ang balita, agad siyang pumunta sa Aviation Bureau upang kunin ang recording ng black box. Sa pamamagitan ng pagtutugma ng boses, nalaman niya na noon ay kausap ni Jerome ang co-pilot gamit ang isang code. Sa oras na ito, naunawaan ni Heji na ang pagbagsak ng Flight He-375 ay hindi isang aksidente, ngunit isa itong pag-atake ng terorista. Kasabay nito, namimili si Danjon sa isang convenience store. Hinabol siya ng isang maskuladong lalaki na may hawak na jay upang patayin siya. Pinaputukan niya si Danjon. Sa isang tingin pa lang, halata na hindi pa ito nakakalaro ng shooting game kailanman. Ang pagbaril ay walang saysay, naubos ang isang magazine, ngunit hindi man lang niya nagalaw ang isang buhok. Sinamantala ni Danjon ang pagkakataon at tumalon sa bintana upang tumakas. Bumaba si Horikoshi sa kotse upang sunduin siya. Ngunit nabaril siya ng lalaking may balbas. Dali-dali silang sumakay ng sasakyan. Nagmaneho si Danjon patungo sa ospital. Sa parehong oras, umuwi si Heji at natuklasan na nawawala ang kanyang computer. Pagkatapos noon, may isang nakamaskarang tao ang sumakal sa lead niya. Hindi madaling kalabanin si Heji. Pinulot niya ang kutsilyo sa sahig at sinaksak sa hita ng kaaway. Habang magulo, bumangon siya, kinuha ang baril at pinilit ang kalaban na tanggalin ang maskara. Ito pala ay isang Indian. Inamin ng Indian na binayaran siya ng $1,000 para patayin si Heji at Danjon at i-set up ang eksena para magmukhang pagpapakamatay. Hindi rin niya kilala kung sino ang nagbayad sa kanya, nag-uusap lang sila sa telepono. Inutusan ni Heji ang Indian na tawagan ang nagbayad, ngunit ang sumagot ay si Danjon. Sa oras na iyon, dinala ni Danjon si Hosik na nasugatan sa emergency room ng ospital. Ipinaliwanag niya kay Heji na telepono iyon ni Hosik. Dali-daling sinabi ni Heji sa kanya na nagpadala na siya ng tao para patayin siya at tiyak na kasabwat siya ng mga terorista. Kapag nahuli si Hosik, malulutas ang kaso. Sa sandaling ito, tulalang tumingin si Danjon. Agad siyang tumakbo sa operating room ngunit nawala na ang tao. Hinanap niya ito sa lahat ng dako at natuklasan na si Horikoshi ay tumakas mula sa ospital. Agad niya itong hinabol. Ang Indian na tao, sinamantala ang pagkakataon na nag-uusap ang dalawang tao, ay lumingon at tumakbo palayo. Napakabilis niya, sa isang iglap ay wala na siya. Nagpa siya si Daisy na pumunta sa ospital upang tulungan si Danjon at tumawag kay Dr. Kim sa ahensya ng Ben Eden. Sinasabing nabura na ang video. Ngunit hindi na kailangang mag-alala dahil ipinadala niya na ang video kay Hwasu. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, bukas ay matutukoy na ang pagkakakilanlan ng terorista. Ngunit pagkababa niya ng telepono, ipinaalam na ni Dr. Kim ang balitang ito sa isang misteryosong babae na nagsabing, "Sige, sabihin mo." Sa pagkakataong ito, si Danjon ay tumatakbo upang habulin si Horikoshi. Nagkataon na nabangga siya ni Heji. Malubhang nasugatan si Horikoshi, alam niyang hindi na siya makakatakas, kaya kinuha niya ang lason at binantaan silang huwag lumapit. Sa gitna ng paghaharap ng dalawang panig, natuklasan niya na may isang mamamatay tao sa bubong sa malayo. Para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, pinili ni Horikoshi na inumin ang lason upang tapusin ang kanyang buhay. Ginamit niya ang huling lakas niya upang payuhan silang huwag na galitin pa ang kalaban dahil sila ay napakatakot. Pagkatapos ay umakyat na siya. Patuloy pa ring niyugyog ni Danjon si Horikoshi, tinatanong kung sino ang nasa likod ng lahat. Hindi na nakatiis si Heji at itinulak siya, sinabing, "Bilis, huwag kang ganyan." Ang kilos na ito ay nagligtas ng kanyang buhay. Agad na nagtago ang dalawa sa likod ng sasakyan. Inilabas ni Heji ang baril at naghanda na makipaglaban sa mamamatay tao. Ngunit gusto ni Danjon na maghiganti, kaya inagaw niya ang baril at tumakbo patungo sa mamamatay tao. Ngunit hindi ito posible, nasa magandang posisyon ang kalaban. Maaari lang silang gumamit ng taktika. Dahil limitado ang paningin ng sniper rifle, naghanda ang dalawa na tumakbo patungo sa blind spot para sa close combat. Tamang-tama nang nagpapalit ng bala ang mamamatay tao, binaril ni Danjon ang baril bilang panakip. Pinilit ng dalawa na tumakbo patungo sa blind spot ng sniper rifle. Sasabihin na sana niya ang gatilyo ng baril na nakatutok sa ulo ng mamamatay tao nang dumating ang dalawa, ngunit dinala na ng misteryosong babae ang mamamatay tao. Gaano katakot ang isang lasing na babae? Una, tinuro lang niya ang noo ni Kapitan Taiyo. Pagkatapos ay iniangat niya ang mukha ng kalaban at kinagat ito ng isang beses. Hindi na rin mapigilan ni Hwasu. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit ganito na lang ang galit ni Heji?
Ilang oras bago nito, ang misteryosong reporter na si Baeong ay nakipagkita kay Danjon sa isang coffee shop. Sinabi niya kay Danjon na ang sanhi ng aksidente sa eroplano ay may kinalaman sa proyekto ng fighter jet at mayroon ding isang taong magbibigay ng mahalagang impormasyon na makikipagkita sa kanila mamaya. Gustong sumama ni Danjon. Hindi inaasahan, sinusundan pa rin pala sila ni Heji sa likod. Dumating silang dalawa sa hotel. Umakyat si Baeong sa itaas mag-isa, ngunit matagal silang naghintay at hindi pa rin siya bumaba. Umakyat si Danjon upang hanapin siya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Baeong na nakabulagta sa isang tumpok ng ketchup. Ginamit niya ang natitira niyang lakas. Sa huli, ibinigay niya kay Danjon ang isang fountain pen. Nang tumawag siya sa pulis, isang nakamaskarang tao ang sumugod patungo kay Danjon. Sumala siya kaya tumalikod at tumakas. Ngunit sa Korean drama, mahina ang mamamatay tao sa pananaksak ng tao pero magaling tumakas. Ngunit nang bumalik siya, malinis na ang silid at wala na rin si Baeong. Nang suriin ang Keith Lee, ipinakita rin na walang sinumang pumasok. Naisip ng pulis na nilinlang lang sila. Ipinakita ni Heji ang kanyang intelligence agency at pinigilan sila. Maging si Hwasu ay inakala na nagsisinungaling si Danjon. Ngunit si Heji at siya ay nakaranas na ng mas kakaibang bagay sa ibang bansa. Pagkaalis ng pulis, inilabas ni Danjon ang fountain pen. Binuksan ito ni Heji at nakita niyang ito ay isang is. Ngunit nasira ito kaya kinailangan niyang umuwi upang ayusin. Pagkatapos, dumalo si Danjon sa pagtitipon ng mga pamilya ng mga biktima. Nakita niya ang mga naghihirap na miyembro ng pamilya na nagkukwento at labis din siyang nalungkot. Gayunpaman, sa oras na ito, tapos nang ayusin ni Heji ang is. Natuklasan niya na sa loob ay ang file ng co-pilot ng eroplano, si Uzi, na namatay sa aksidente. Tinawagan niya agad si Danjon upang ipaalam. Nakasaad sa file na 6 na buwan na ang nakakaraan, bumili si Uzi ng napakalaking halaga ng insurance para sa aksidente. Ang beneficiary ay ang kanyang asawa, si Sang-mi. Hindi lamang siya may utang sa mga nagpapahiram ng pera na may mataas na interes, kundi pati na rin sa bangko. Ngunit buwan-buwan ay patuloy pa rin siyang nagbabayad ng malaking halaga para sa insurance. Posibleng siya ay kasabwat. Nang marinig ang balitang ito, hindi napigilan ni Danjon ang galit sa kanyang puso. Hinarap niya si Sang-mi at pilit na tinanong ang kinaroroonan ng co-pilot. Nang sumabat si Hong Diap para pigilan siya, hindi siya tumigil at agad na napabagsak at nawalan ng malay. Sobrang-sobra na siya, hindi ko na matiis. Habang papunta sa ospital, nagkataong nakasalubong ni Hong Diap si Edward Park, ang kinatawan ng kumpanya ng Chuviner. Inutusan niya si Kalihim Mi kinadalhin si Danjon sa ospital. Sa daan, nagising si Danjon at humiling na makausap si Edward Park. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, isinalaysay ni Danjon ang lahat ng ebidensya sa kanya, umaasang makakakuha ng tulong. Lubos na nagulat si Edward Park nang makita ang ebidensya. Sinabi niyang magpapadala siya ng tao para kumpirmahin ito at tutulungan niya silang makahanap ng ligtas na tirahan. Hindi inaasahan, ang tagpo ng kanilang pagkikita ay sinusubaybayan ng ibang tao. Sa sandaling ito, isang mapanganib na operasyon ang lihim na pinaplano. Ang lalaking ito ay medyo gwapo. Pagkagising niya, may isang magandang babae agad na naghatid ng pagkain. Sino ka? Ako ang bagong kapitbahay na lumipat sa tabi. Gusto kong magdala ng kaunting cake para anyayahan kang kumain. Sa ilalim ng matamis na boses ni Lily, nawala ng pag-iingat si Danjon at binuksan ang pinto upang magpasalamat. Nang kukunin na niya ang cake, sinprehan siya ng babae ng pepper spray. Sinubukan ni Danjon na lumaban, ngunit umubra na ang gamot. Agad siyang nawalan ng malay. Kasabay nito, dumating din si Heji sa bahay ni Danjon. Tamang-tama na nadaanan niya sila. Pagdating niya sa pinto, nakita niyang nagkalat ang cake at hindi nakakandado ang pinto at wala rin ang tao. Naalala niya ang nangyari sa pinto kanina at napagtanto niyang posibleng kinidnap si Danjon. Agad siyang humabol. Sa pagkakataong ito, inuutusan ni Lily ang kanyang mga tauhan na turukan si Danjon. Nang malapit na siyang turukan, biglang bumangga ang sasakyan na nagpagising sa kanya. Nakita niyang nakatali siya sa stretcher, kaya nagkunwari siyang tulog pa. Nang susubukan na ulit ng mamamatay tao na turukan siya, bumangon si Danjon at lumaban, pinabagsak ang 2 tao. Lintik ka! Kinalagan niya ang sarili, pinulot ang hiringgilya, at sinaksak ang driver. Sa sandaling ito, isang truck ang sumugod. Ang driver, sa sobrang gulat, ay biglang lumiko. Dahil sa malakas na banggaan, nawala ng malay si Danjon. Nauna nang nagising ang 2 mamamatay tao. Ang bataan, pagkagising pa lang at susunduin na sana si Danjon, ay sinampal ni Lily at pinapaalalahanan siya. Ang taong nag-iwan ng ebidensya ay hindi makakakuha ng pera, bobo. Pagkatapos nito, may dumating na sasakyan para sunduin silang 2. Nang makaalis na ang mga tao, saka palang nagising si Daniel. Dumating din ang pulis at si Heji. Hindi hinayaan ni Heji na magpahinga si Daniel, pinabibilis niya itong sumakay sa sasakyan. Sa sasakyan, sinabi niya kay Daniel na ang Pangulo mismo ang bibisita sa mga pamilya ng mga biktima sa loob ng kalahating oras, ngunit hindi siya inimbitahan. Dahil dito, labis na nagalit si Danjon. Humingahin siya at nagsimulang mag-alala para kay Heji. Siya ay empleyado ng gobyerno, ang paglalantad niya ng impormasyon kay Daniel ay tiyak na magiging dahilan ng kanyang pagkatanggal sa trabaho.
Ngunit sinabi ni Heji na siya ay anak ng isang bayani at kailangan niyang gawin ang tama. Gayunpaman, pagdating nila sa Presidential Palace, pinigilan sila ng mga gwardiya sa labas ng pinto. May kasabihan na, pagdating ng bangka sa tulay, tiyak na lulutang. Akala nila ay hindi makakapasok si Danjon. Nang makita niya ang grupo ng mga turista na bumibisita sa Blue House, ginawa niyang dahilan ang pagtulong sa pag-aalaga ng bata upang makasama sila. Sa sandaling ito, nagsimula na ang pagbisita. Kinamayan ni Pangulo Gupio ang bawat miyembro ng pamilya. Ang mga flash ay patuloy na kumikislap at nagpakita siya ng pagiging napakalapit. Sa pagkakataong ito, sinamantala ni Daniel ang pagkakataon na pumunta sa banyo at lihim na lumabas mula sa lugar ng pagliliwaliw patungo sa reception area ng Presidential Palace. Ngunit natuklasan siya ng kamera. Agad na pinalibutan siya ng isang grupo ng mga security personnel. Mabilis na umakyat si Danjon sa ikalawang palapag, ngunit mas maraming gwardiya sa ikalawang palapag. Sa isang iglap, kontrolado na nila si Danjon. Sumigaw siya at sinabing isa siyang miyembro ng pamilya ng biktima. Ang sigaw ni Danjon ay nakaakit ng pansin ni punong ministro Sonru. Sa kabila ng pagtutol ng pinuno ng security team, iginiit niyang dalhin si Danjon sa conference room. Pagdating sa conference room, personal na tinanggap ni Gupio si Danjon. Diretsahan niyang sinabi sa harap ng mga mamamahayag na ang Flight C-387 ay inatake, at ipinahayag niya ang recording ng pag-uusap ni Heji at Teo. Bilisan mo, malapit nang magsara ang lugar na ito. Pakilinaw mo pa. Ang HSB na kinuha ng monitoring department, paano ito nahawaan ng virus? Paano ko malalaman? Nakita ko na ito mismo. Nakita mo na rin, kailangan ko pa bang patunayan? Tinatakpan mo ba ang katotohanan? May 211 ang namatay sa aksidente sa eroplano. Utos ito ng pinuno ng ahensya. Nang marinig ang mga salitang ito, naging emosyonal ang mga pamilya ng biktima. Tumingin din ang mga mamamahayag sa pinuno ng National Intelligence Service. Pagkatapos nito, isinalaysay din ni Danjon ang tungkol sa hindi inaasahang pagbili ni Sangmi ng malaking insurance para sa kanyang asawa. Nagalit siya hanggang sa mawalan ng malay. Kinabukasan, sabay-sabay na naglabas ng balita ang mga pahayagan. Nalalapit na ang pagkakabunyag ng lahat. Paano haharapin ito ni Jessica Lee? Sigurado akong abala siya ngayon, bilisan mo at tawagan siya. Siya ang nangungunang magandang babaeng mamamatay tao sa Estados Unidos. Kamakailan, sunod-sunod siyang napahiya ng isang martial arts actor dahil sa paulit-ulit na kabiguan sa kanyang mga trabaho. Ang misyon para patayin si Danjon ay inako ng bagong organisasyon. Sa sandaling ito, protektado siya ng National Intelligence Service, kasama si Heji. Nang magkita ang dalawa, agad na ipinagmalaki ni Heji na siya ay napaka-espesyal at hindi siya matatanggal sa trabaho kahit na gumawa siya ng malaking kaguluhan. Hindi rin nagpatalo si Danjon, ipinagmalaki niya na nakipag-away siya sa mahigit 30 gwardiya at hindi natalo at nakilala pa niya si Gupio. Nagkaroon din ng pagtingin ang dalawa sa isa't isa pagkatapos ng maraming beses na pagtutulungan. Sa sandaling ito, pinalibutan din ng mga mamamahayag si Sami at kinailangan siyang isugod sa ospital. Pagkapasok sa silid ng ospital, umupo siya na parang walang nangyari. Tunay ngang isang mahusay na artista. Agad pagkatapos, isang tao ang pumasok sa silid ng ospital, inilapag ang mga dokumento at umalis. Kinabukasan, sinimula ng National Intelligence Service ang pagtatanong kay Sangmi. Kalmado siyang humarap sa kanila, hindi nagpapakita ng anumang kahinaan na para bang alam na niya ang proseso ng pagtatanong. Sa huli, kinailangan nilang palayain si Sangmi. Pinagalitan ng pinuno ng ahensya ang kanyang mga tauhan na inutil at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Gayunpaman, lahat ng ito ay plano ng pinuno ng ahensya na si Gang. Dahil mayroon silang mo sa National Intelligence Service, ilan lang ang nakakaalam ng tunay na sitwasyon. Samantala, ang mga ahente na nagpoprotekta kay Danjon ay masayang kumakain ng pansit. Di nagtagal, nawalan sila ng malay. Dahil mas kaunti ang kinain ni Heji, nauna siyang nagising. Nagmadali siyang pumunta sa banyo at sumuka. Isang mamamatay tao na may hawak na baril ang pumasok sa bahay, pumasok sa silid, at nagpaputok ng ilang beses sa kama, ngunit natuklasan niyang walang tao. Bumalik siya at walang tigil na binaril ang kabinet. Biglang sumugod si Danjon mula sa likod ng kurtina. Naglaban ang dalawa. Pinabagsak ni Danjon ang mamamatay tao sa isang malakas na paghampas. Pinulot ng mamamatay tao ang baril sa lupa at itinutok sa kanya. Sa sandaling nanganganib ang buhay ni Daniel, isang putok ng baril ang umalingganggaw at nailigtas siya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Heji ang bangkay at hindi niya alam ang gagawin. Patuloy na nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha ni Daniel ang telepono mula sa bulsa ng mamamatay tao at tumawag. Nang matuklasan niyang ang kausap niya ay si pinuno ng ahensya Gang, dali-dali niyang ibinaba ang telepono. Pagkatapos, nagkunwari si Heji na nagtagumpay ang operasyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng larawan at pagkatapos ay nilinis niya ang pinangyarihan. Tuwang-tuwa si pinuno ng ahensya Gang at sinabing maayos na ang lahat. Lumabas na siya ang nagbigay ng mga dokumento kay Sangmi kanina. Gayunpaman, matapos palayain ng National Intelligence Service si Sangmi, palihim nilang sinubaybayan siya. Hanggang sa gabi, dumating si Sangmi sa simbahan at maingat na pumasok sa isang maliit na silid. Kinuha niya ang teleponong nakatago sa likod ng krus at tumawag. Ang tumawag ay si Uzi, ang kopilot.
Sinabi ni Sang Mi na ligtas na siya ngayon at matapos maiwasan ang panganib, maaari na siyang magtamasa ng buhay. Ngunit hindi niya alam na ang bawat kilos niya ay lihim na nakikinig ng National Intelligence Service. Pagkababa pa lang ng telepono, dumating na ang mga tauhan ng National Intelligence Service sa pinangyarihan, sinira ang pinto, at muling inaresto si Sang Mi. Habang pabalik, tinawagan ni Tiong si pinuno ng ahensya gang upang ipaalam ang balita. Sa mismong sandali na iyon, isang malaking truck ang sumalpok sa kanila. Hindi pa rin malinaw kung buhay pa sila. Pagkatapos nito, dinala ng isang grupo ng mga tao si Sang Mi. Nagmadali ang dalawa patungo sa pinangyarihan. Sa oras na ito, tumunog ang telepono ng mamamatay tao. Hindi sinagot ni Daniel ang tawag. Pagkababa niya ng telepono, may isa pang tawag na pumasok. Sa puntong ito, alam niya na nabunyag na ang kanyang pagpapanggap na patay. Ang magandang babae, pagkatapos uminom, ay hinalikan si Daniel sa isang mapangahas na paraan. Dahil dito, nakaramdam siya ng pagkabagabag. Gayunpaman, nang magising si Heji kinabukasan, wala siyang matandaan. May nagawa ba akong mali kagabi? Dahil dito, nagselo si Danjon. Naisip niya na ipinagkamali siya ni Heji kay Teong. Ang taong gusto niyang halikan ay hindi talaga siya. Nakita ni Heji ang kakaibang ekspresyon ni Danjon. Naisip niyang may nagawa siyang mali. Nang makita niya itong umalis ng malamig, nalito si Heji. Nawala ang kanyang focus sa trabaho, wala akong pakialam sa inutil kong to. Hello, ubos na ang tissue sa banyo. Pakidala mo nga ako ng roll, Huasu. Naisip ni Huasu na nag-aalala si Heji sa sugat ni Tiun at pinayuhan siyang tumawag at magtanong at huwag nang magtago pa ng pagmamahal. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging naiisip ni Heji ay kung bakit kakaiba si Danjon kaninang umaga. Walang sumasagot sa kanyang mga tawag. Kinailangan niyang tawagan ang matalik na kaibigan ni Danjon, si Hong Diem, at nalaman niyang baliw na baliw itong nag-ensayo sa dojo. Tinawagan ni Hong Diem ang telepono ni Danjon, ngunit agad siyang pinigilan ni Heji. Ayos lang siya. Pakiusap, wag mong sabihin sa kanya na tinawagan kita. Tumakbo siya palihim upang panoorin, at nang mahuli, nagpanggap siyang magparehistro para sa klase. Naunawaan ni Danjon ang pahiwatig at ibinigay kay Danjon ang gawain ng pagtuturo, na sinasabing napakahusay niya. Ikinaway ni Danjon ang kanyang kamay bilang tanda ng pagsang-ayon at buong pagmamahal na tinulungan si Heji na ayusin ang kanyang uniforme sa martial arts. Alam mo na ang pangunahing martial arts. Hawakan mo ako sa kwelyo, napakahusay. Kanang paa. Nakita namin si Uzi sa Morocco. Ang arrest warrant para kay Jessica ay ilalabas sa lalong madaling panahon. May nagbigay ng mahalagang ebidensya. Tumingin sa malabituing mga mata ni Heji, nahihiyang tinalikuran ni Danjon. Mula sa likuran, niyakap niya ito at mapaglarong biniro. Sa tingin ko, napakagandang balita nito. Dahil sa labis na tensyon, hindi sinasadyang nabagsak ni Danjon si Heji sa lupa sa pamamagitan ng shoulder throw. Nahihiya lang siyang magpaliwanag, seryoso akong nagtuturo. Hoy, siya Danjon, anong nangyari? Hindi ka ba pwedeng maging ganito kakaiba? Anong ibig mong sabihin? May mali ba akong nagawa noong gabing iyon? Kailangan mong sabihin sa akin para makaisip ako ng paraan para makabawi. Wala kang ginawang mali. Tapos na ang klase. Sa gabi, maliwanag pa rin ang Blue House. Nasisiyahan si Gopyo sa kanyang gabi-gabing massage therapy. Dumating ang pinuno ng National Intelligence Service upang siya satin ang kanyang saloobin. Ang dahilan ay ilang oras bago ito, si Hanji. Inimbitahan ng Chief Secretary ng Pangulo ang pinuno ng National Intelligence Service na sinasabing ayaw makita ni Gopyo ang balita tungkol sa pagpaparusa sa totoong salarin. Nagalit ang pinuno at sinabing baliw ang kabilang panig, ngunit inilabas niya ang ebidensya ng korupsyon para manakot. Para kumpirmahin kung ito nga ay inayos ng Pangulo, sadya siyang pumunta dito para mag-imbestiga. Ngunit sa oras na ito, si Gopyo ay nagtatamasa at nainis dahil naistorbo. Kinakabahan ako, sayang ang message. Ang pinuno ng National Intelligence Service ay humingi ng paumanhin sa takot. Sa oras na ito, sinabi ng babaeng tagapamahala na kailangan niyang umalis para magbigay galang, umakyat ako sa ibabaw ng Pangulo ng Republika ng Korea. Ito ang dahilan kung bakit ang pinuno ng National Intelligence Service na nakatayo sa tabi ay hindi makatingin ng diretsyo. Matapos noon, sinabi ni Gopyo na sinusuportahan niya ang kumpanya ni Jessica, hindi dahil sa pansariling kapakinabangan, kundi dahil makakatulong ito sa pagiging malaya ng ating pambansang depensa. Bukod sa akusasyon ni Danjon, wala nang ibang mahalagang ebidensya tungkol sa aksidente ng eroplano. Napakalinaw na ng pahiwatig, sa wakas ay naintindihan na ng pinuno ng National Intelligence Service. Yumuko siya para magpaalam. Napakakomportable. Napakadaling maging isang tapat na ministro. Ang mga taong seryosong nagtatrabaho tulad mo ay tinutulungan akong pamahalaan ang pambansang politika na siyang dapat gawin ng isang tapat na ministro. Sa kabilang panig, alam ni Danjon na nagtatago si Uzi sa Morocco. Nagpadala ang National Intelligence Service ng mga tao para arestuhin siya. Dahil sa kagustuhang maghiganti, tahimik din siyang sumunod. Pagsakay sa eroplano, kusa niyang hinanap si Heji, umaasang makasali sa paghuli, ngunit tinanggihan siya nito. Wala siyang nagawa kundi tahimik na mag-imbestiga mag-isa dahil nagtatago si Uzi sa isang slum area na napakakomplikado ng terrain at tanging signal ng telepono lang ang pwedeng gamitin para sa lokasyon.
Gayunpaman, inilabas ng Korean media ang impormasyon tungkol sa pagkakahuli kay isang Mi at ang posibilidad na buhay pa si Uzi. Nang malaman ang balita, agad na sinira ni Uzi ang kanyang telepono, na lubhang nagpahirap sa paghahanap. Sa kabila nito, dahil sa matinding pagtulak ng interes, tinulungan ng Moroccan police si Jessica na dakpin si Uzi. Lumipas ang ilang araw, walang anumang pag-unlad sa paghahanap. Balisang hinanap ni Danjon si Heji. Pumayag si Heji na tulungan si Danjon sa paghahanap kay Uzi, na napansin niyang hindi sanay ang mga Koreano sa pag-inom ng gripo doon kaya bibili si Uzi ng mineral water. Pagkatapos, gamit ang infrared device, inobserbahan niya mula sa itaas habang inutusan si Danjon na maghanap sa bawat silid. Muling nagtulungan ang dalawa. Matatagpuan kaya nila si Uzi, ang pangunahing kriminal? Si Danjon, isang stuntman, ay nawala ng kaisa-isang kamag-anak sa aksidente sa eroplano, ngunit aksidenteng natuklasan na ito ay isang teroristang balak. Sa proseso ng investigasyon, nakilala ni Danjon si Heji, isang ahente ng D. Dahil sa kanilang pambihirang kakayahan, nagpasya silang magtulungan upang hanapin ang katotohanan tungkol sa aksidente ng eroplano. Hindi lang nila nahuli ang korap na si Director Min, kundi dahil sa pagtutulungan ng dalawa ay natagpuan din nila si Uzi. Galit na inatake ni Danjon si Uzi. Habang naghahanda siyang interogahin ang nasa likod nito, isang grupo ng lokal na pulis ang dumating at pinigilan ang dalawa. Hindi inaasahan na nabayaran pala ang grupong ito at narito para sirain ang ebidensya. Nang malaman ito, agad na ipinaalam ng team na nanghuli sa mga kasamahan sa bansa para makipag-ugnayan. Hindi nga nagkamali si Jeteong. Hindi ba namin natagpuan? Kung gayon, sino ang nakatagpo? Si Go Hee-jae at si Cha Danjon, ang kamag-anak ng biktima. Nailigtas nila ang kriminal at si Danjon palabas, at pagkatapos ay sinimulan agad ang interogasyon sa araw na iyon. Ngunit matigas siyang tumanggi na umamin sa paglahok sa aksidente ng eroplano. Habang nagkakagulo ang lahat, biglang inatake si Uzi ng kumbulsyon at bumagsak sa lupa. Matapos suriin, natuklasan na siya ay isang adik. Upang maprotektahan ang kaligtasan ng bilanggo, naghanda si Taeyong na bigyan siya ng pampakalma upang maibsan ang kanyang adiksyon. Nang malapit na siyang mag-inject, inagaw ito ni Daniel. Ginamit niya ito upang pilitin si Uzi na sabihin ang katotohanan. Dahil sa kaligtasan ng bilanggo, sumugod si Taeyong at nakipag-away kay Daniel. Nalaglag din ang gamot sa lupa. Sa oras na ito, pinulot ni Hee-jin ang pampakalma. Habang nagdadalawang isip siya, sinabi ni Tae yung nabilisan niyang bigyan ang bilanggo ng gamot. Ngunit sinabi ni Danjon na ipagpatuloy niya ang pagtatanong. Sinunod ni Hee-jin ang sinabi ni Danjon. Nilapatan niya ng isang paa ang dibdib ng kriminal at nagpatuloy sa pagtatanong, ngunit tumanggi pa rin si Uzi na magsalita. Unti-unting inalis ni Hee-jin ang gamot. Nang makita ng kriminal na sinasayang niya ang pampakalma, agad niyang binago ang kanyang pahayag. Dahil sa matagal na pagka-adik sa droga at sugal, umabot siya sa matinding pagkakautang. Nagbayad si Michael, vice-presidente ng John Group, ng 50 bilyong Korean won para makasali siya sa aksidente ng eroplano. Nang malapit nang himatayin ang kriminal, ininiksyon ni Heji ang pampakalma. Matapos masatisfy si Uzi at magising, binawi niya ang kanyang dating pahayag at piniling manahimik. Kailangan na lang nila siyang ibalik sa bansa para muling interogahin. Nang sumakay si Heji sa kotse, isinara ulit ni Tae yung ang pinto para sila na lang ni Danjon ang kumilos. Sumakay na lang ang dalawa ng taxi papuntang airport. Hindi nila alam na sinusundan sila sa buong biyahe. Pinapunta rin ng traffic police ang isang grupo ng mga sasakyan sa isang liblib na daan matapos dumaan ang sasakyan ng grupo ni Tae. Naharang din ang dalawang sakay ng taxi sa likuran. Hindi nila alam na isang grupo ng ganap na armadong terorista ang naghihintay sa kanila. Kailanman ay hindi pa nakakita ng ganoong kalunos-lunos na lalaki. Para hindi lamigin ang babae, unti-unti niyang ibinaba ang kanyang damit. Nang matapos na siya, tiningalan niya ito. Nakatitig si Heji kay Danjon at hindi maiiwasang masampal. Ano ang ginagawa mo? Agad na nagpaliwanag si Danjon na sinabing tinutulungan niya itong ayusin ang kanyang damit. Malinaw na hindi naniwala si Heji sa paliwanag na ito. Kaya, bakit ganoon ang tingin mo? Paano ba dapat ang tingin ko habang inaanto? Ano bang tingin mo sa akin? Alam ng dalawa na walang silbi ang pagtatalo, kaya nag-away sila saglit at natulog. Ngunit 5 minuto pa lang silang nakahiga, hinawakan na ni Danjon ang kumot. Akala niya ay may masamang balak na naman, ngunit nakita niyang niyakap siya ni Heji mula sa likuran. Upang maiwasan ang paggawa ng pagkakamali, binitawan ni Danjon ang kanyang kamay. Gayunpaman, mas malala pa ang ginawa ni Heji sa pagkakataong ito. Hindi lang niya ito niyakap ng mahigpit gamit ang dalawang kamay, kundi inilagay pa niya ang kanyang mga binti sa ibabaw ni Danjon. Kaya sa tingin ko, kung may mangyari man, pareho silang may pananagutan. Kasabay nito, handa na ang lahat ng kalaban. Kapag nakapasok na sina Heji at Danjon sa kanilang bansa, agad silang tatanggalin. Dumating na rin ang mga kasabwat sa pier para sa backup kanina pa. Hindi nagtagal ay ibinaba ang container mula sa barko. Habang ibinababa ang kargamento, malakas na umuuga ang container. Nais ni Danjon na protektahan si Heji, kaya instinctive siyang humiga sa ibabaw niya. Tapos na, mas mahirap nang ipaliwanag ngayon. Nasiyahan ka, tama? Tumayo ka na.
Hindi nagtagal, ikinarga ang container sa truck. Bumukas ang pinto ng container. Noon, inakala ng lahat na tapos na ang lahat, ngunit biglang may putok ng baril. Mabilis silang sumakay sa sasakyan upang umiwas sa bala. Agad ding pinaharurot ng mga kasabwat ang truck upang tumakas. Dalawang sasakyan ang humabol sa likuran. Sa pagkakataong ito, isa pang sasakyan ang sumugod mula sa harapan, pinipilit silang huminto. Nang magsimula silang magpaputok sa container, kailangan lang nilang subukang ipagtanggol ang kanilang sarili sa loob. Sa nakita kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay silang lahat, nagpasya si Danjon na ipagsapalaran ang pagkuha ng isa pang sasakyan upang makatakas. Lubhang nag-alala si Daisy sa kanyang kaligtasan, ayaw niyang ipagsapalaran siya, ngunit ngayon ay wala ng ibang paraan. Kailangan lang nilang ipagsapalaran. Ginawa ni Danjon ang lahat ng kanyang makakaya para sipain ang ventilation door. Pagkatapos ay tumalon palabas, at pagkatapos ay kumarera patungo sa sasakyan. Ginawa din ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng kanilang makakaya para suportahan siya. Nang malapit na si Danjon sa sasakyan, nagsimulang mamaril ang mamamatay tao na may hawak na machine gun. Sa sandaling kritikal, may tunog ng sniper fire mula sa malayo. Lumabas na tumutulong pala si Jotreo. Dahil sa bilis, sa wakas ay nakarating si Danjon sa tabi ng sasakyan. Sa ilalim ng proteksyon ng kanyang kasamahan, matagumpay niyang naihatid ang sasakyan sa tabi ng container. Nakasakay ang lahat sa sasakyan. Nagmaneho si Daniel patungo sa korte. Magkasunod na hinahabol ng kalaban ang dalawang sasakyan, walang gustong magpatalo. Maihahatid kaya ni Daniel ang testigo ng ligtas sa korte? Saan kaya siya kumukuha ng lakas ng loob para kalabanin ang estado? Ang testigo, na inutusan pa mismo ng presidente na sunugin, ay malapit nang dumating sa korte. Ngunit sa harapan, maraming pulis at espesyal na puwersa ang armado ng tunay na bala na humarang sa daan. Agad na bumaling si Danjon para humanap ng ibang daan palabas, ngunit naharang sila ng police car sa gitna ng malaking kalsada. Napapaligiran ang grupo at sa oras na magbigay sila ng utos, tiyak na malulumpo sila. Hindi sila magiging maawain dahil ang gustong lumipol sa kanila ay ang gobyerno ng South Korea. Paano malalampasan ni Danjon ang sitwasyong ito? Sa sandaling ito, kinuha ni Director Min ang loudspeaker, nagbabala at hiniling sa kanila na sumuko ng mapayapa. May sinabi ako sa espesyal na pulis at nagulat ang opisyal. Nagsimula siyang magbigay ng ultimatum sa grupo ni Danjon, sige, magsisimula na akong magbilang pababa. Hindi na kayanan ni Uzi ang presyon, kaya siya ang unang bumaba ng sasakyan at sumuko. Pagkatapos, sunod-sunod na ring bumaba ang ibang kasama. Agad na nag-utos ng pagbaril ang opisyal. Nagulantang ang mga espesyal na pulis, hindi maintindihan kung bakit kailangan pang patayin kahit sumuko na sila. Sa sandaling iyon, nakita ni Danjon sa likuran ni Director Min ang isang espesyal na pulis na nakatutok na ang baril at malapit nang paputukan sila. Sumigaw siya para umiwas sila. Bago pa matapos ang kanyang salita, umulan ng bala sa grupo ni Danjon. Agad silang nagtago sa likod ng sasakyan, hindi makagalaw. Nang makita ng mga espesyal na pulis na may nagpaputok, sabay-sabay din silang nagpaputok. Sa sandaling ito, isang dump truck ang sumalpok sa bakod at huminto, hinarangan ang putok para sa kanila. Sa wakas, nabawasan ang pressure sa grupo ni Danjon. Binuksan ng driver ng truck ang pinto at sumigaw, takbo. Paglingon nila, ang mga kamag-anak pala ng biktima. Sinenyasan nila ang pagkakataong ito, mabilis na sumakay sa sasakyan, at nagmaneho palabas ng puok ng putukan patungo sa korte. Kulang 500 metro pa lang mula sa korte ay biglang nasira ang sasakyan. Wala silang nagawa kundi bumaba at maglakad. Sa sandaling iyon, ang mamamatay tao na humahabol sa kanila ay nagsimulang mamaril sa grupo ni Danjon. Sa sandaling iyon, isang van ang sumugod mula sa interseksyon, direktang bumangga sa sasakyan ng mamamatay tao. Nahimatay ang mamamatay tao dahil sa banggaan. Ito pala ay isa ring kamag-anak ng biktima, sumisigaw na bilisan ni Danjon ang pagtakbo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na hindi lang siya ang gustong malaman ang katotohanan, kundi marami ring kamag-anak ng mga biktima. Taglay ang kalooban ng lahat, kumarera sila patungo sa korte. Ngunit nauna nang dumating si Director Min sa harap ng korte at hinarangan sila. Harangan niyo sila para sa akin, mga walang hiya. Sa sandaling iyon, maraming kamag-anak ng biktima ang nagalit at sumugod sa mga pulis. Nang makita ni Danjon ang kanilang mga mukha, mas lalo siyang naging determinado na ipasok ang testigo sa korte upang mailantad ang katotohanan. Sinamantala nila ang kaguluhan at sumugod sa korte. Sa sandaling iyon, isang sniper rifle ang nakatutok sa testigo. Gayunpaman, ang sniper rifle sa bubong ay nakatutok sa iisang testigo. Walang pag-aalinlangan na pinindot ni Lily ang gatilyo, tinamaan ang braso ng testigo. Nang maghahanda na siyang bumaril muli, maraming kamag-anak ng biktima ang mabilis na lumapit. Nang bumuo sila ng pader ng tao upang ipasok si Uzi sa korte, hindi nabigo ang mga pag-asa ng lahat. Inilahad niya na inutusan siya ni Michael na maging sanhi ng aksidente sa eroplano at nagbayad ng 500 milyong Korean won bilang kabayaran. Sinabi ni Abogado Song Bi-is na ang pahayag ni Uzi ay walang ebidensya at hindi tatanggapin ng hukom. Agad na inilabas ni Uzi ang video ng transaksyon. Lubhang nalungkot ang mga kamag-anak ng biktima nang malaman ang katotohanan at pinuna siya bilang walang awa at walang pagkatao.
Nang makita ni Direktor Min na tapos na ang sitwasyon, tumalikod siya at tumakbo, tumawag para humingi ng tulong kay Hanji, ngunit natapos sa pagiging inabandona. Sa sandaling ito, humabol din si Taeyong palabas. Umatras lang siya sa takot. Biglang isang sasakyan ang bumangga sa kanya, ngunit ang bumangga sa kanya ay si Heji, ang kanyang mortal na kaaway. Nang makita ito ng kanyang mga nasasakupan, tumalikod sila at tumakas. Naghanda siyang labanan si Heji hanggang kamatayan, ngunit hindi niya inaasahan na napakalaki ng agwat sa pagitan ng kanilang mga kapangyarihan. Ganap na nadaig si Direktor Min ni Heji. Kasabay nito, naglabas din ng desisyon ang korte. Sasampahan ng kasong terorismo ang John Corporation. Matapos ang paglilitaw, ang lahat ng miyembro ng pamilya ay nalubog sa kagalakan, ngunit si Danjeon ay namutla. Ang kanyang baywang ay masakit at muntik na siyang matumba. Ito ay dahil nabaril siya habang pinoprotektahan ang testigo. Mabilis na dinala ni Danjeon si Heji palabas, ngunit napalibutan sila ng mga reporter. Galit niyang pinuna ang mga reporter, noon, hindi kayo nagulat. Kaya nang ba ninyo naaalala ang tungkulin ng isang reporter? Tumabi kayo! Tumabi! Pagkatapos, dinala niya si Heji patungo sa ambulansya. Matapos mailagay si Heji sa ambulansya, bumalik si Danjeon at kinausap si Pangulo Gopyo. Sa harap ng kamera, tandaan mo na sinabi mong ilalabas mo ang katotohanan at sinabihan mo akong huwag mag-alala. Sino ang kausap mo ngayon? Nang marinig ng presidente ang kanyang pagtatanong, sa takot ni Pangulo Gopyo ay nahulog ang kanyang baso ng alak sa sahig. Sa sandaling ito, siya ay tila nakaupo sa nagbabagang uling, ngunit si Sonru ay napakapayapa. Mukhang handa na siya. Iminungkahi ni Sonru na hayaang ang pinuno ng kalihim at ang pinuno ng pambansang asamblea ang maging scapegoat. Matapos paalalahanan, agad na tinawagan ni Pangulo Gopyo si Hanji. Matapos ang tawag, inilabas ni Hanji ang isang tablet na naglalaman ng video ng ebidensya ng pagtanggap ng suhol ni Pangulo Gopyo. Kung ilalantad ang video, tiyak na makukulong siya. Pagkatapos, nagpunta si Hanji sa tagpuan upang makipagkita kay Pangulo Gopyo. Sa kanilang pag-uusap, sinabi niya sa kanya at sa pinuno ng pambansang asamblea na kusang loob na panagutan ang lahat, at sinabi niya sa kanilang dalawa na hanggat hindi siya nabibigo, mabilis silang maililigtas. Sa pagtatapos ng pag-uusap, nagreklamo ang pinuno ng pambansang asamblea kay Hanji. Hindi siya nasisiyahan sa pag-aayos na ito, ngunit binalaan niya siya na sa pamamagitan ng pagprotekta kay Pangulo Gopyo ay makakabangon muli sila. Pagbalik niya sa kotse, natuklasan niyang nawawala ang tablet. Sa halip ay mayroong isang bote ng alak at uling na nangangahulugang sabihin sa kanya na magpakamatay sa pamamagitan ng pagsunog ng uling. Sa puntong ito, tuluyan ng gumuho si Hanji. Galit siyang bumangga sa manibela. Sa press conference, ipinataw ni Pangulo Gopyo, ayon sa plano, ang lahat ng responsibilidad kay Hanji at sa pinuno ng pambansang asamblea, habang nagtago naman siya sa kanyang sasakyan, nakikinig sa kanyang talumpati. Habang tinitingnan ang kanyang larawan kasama ang kanyang ina, desperado si Hanji na nagsunog ng uling. Ang usok ay umakyat ng makapal. Dahan-dahan siyang bumagsak. Sa huli, dinala si Heji sa operating room. Alam ng lahat na maaari siyang maparalisa, kaya't pumunta sila sa simbahan upang magdasal para kay Heji. Ilang oras pagkatapos, natapos ang operasyon. Sinabi ng doktor kay Danjeon na matagumpay ang operasyon. Hanggat maganda ang rehabilitasyon, walang maiiwan na anumang kapansanan. Nagpasalamat kaagad ang lahat. Akala nila tapos na ang lahat, nang biglang nakatanggap ng kakaibang mensahe si Danjeon. Binuksan niya ang link at ito pala ang video na kinuna ni Chahon bago siya pumanaw. Ngunit ang video na ito ay matagal nang nawala. Bakit biglang lumitaw ito? Bago pa siya makapag-isip ng malalim, may tumawag mula sa hindi kilalang numero. Sino sa kabilang linya at ano ang balak nila? Sinampal ng babae ang babae at nahulog ito sa lupa, pagkatapos ay tinakpan niya ng kumot ang ulo ng kalaban at inutusan ang kanyang kasamahan na ipagpatuloy ang pagmamasahe. Ito ang madilim na kulungan ng kababaihan sa South Korea. Binugbog si Jessica Lee bago siya nakulong. Hindi lamang siya ang pangkalahatang tagapamahala ng nakalistang kumpanya, kundi pati na rin ang kasintahan ni Pangulo Gopyo. Dahil sa pagkakasangkot sa panunuhol ng mga opisyal ng gobyerno at pakikipagsabuatan sa mga terorista, nabunyag ang kaso at siya ay ikinulong. Pagkatapos ng insidente, walang awa siyang iniwan ni Pangulo Gopyo. Akala ng buong mundo tapos na ang buhay ni Jessica Lee, tanging siya lang ang nakakaalam na hindi niya sinadya ang pagbagsak ng eroplano. Kaya't agad siyang humingi ng pulong kay Lily at hiniling na ipasa ang video kay Danjeon. Tulad ng inaasahan ni Jessica Lee, natanggap ni Danjeon ang video. Agad silang pumunta ni Heji sa kulungan upang tanungin ang dahilan. Diretsong itinanggi ni Jessica Lee ang aksidente ng eroplano, kaugnay sa kanya, at sinabi kay Danjeon na palihim na pinalayas si Sang-mi. Nang marinig ang balitang ito, lubos silang nabigla. Kasabay nito, nagpanggap si Sang-mi at pumunta sa isang internet cafe. Natuklasan niyang walang ni isang sentimo ang kanyang account. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang superior upang hingin ang pera. Ang sagot na nakuha niya ay ililipat ang pera sa loob ng 3 araw. Wala nang nagawa si Sang-mi kundi sumang-ayon. Ngunit pinantaan niya ang kabilang panig na kung walang pera pagkalipas ng 3 araw, ilalantad niya ang kanilang ginawa.
Gayunpaman, hindi alam ni Sang Mi na gusto lang ng kabilang panig na pahabain ang oras upang magamit ang 3 araw para hanapin siya at patayin. Dahil tanging ang mga patay lang ang makakapagpanatili ng ganap na lihim. Sa puntong ito, si Heji, iniulat din ni Heji ang mga sinabi ni Jessica Lee kay pinuno ng ahensya gang. Ang pagkawala ni Sang Mi ay naging isang misteryo sa kaso na walang solusyon. Nagpasya si Heji na pumunta sa kulungan upang hanapin ang asawa ni Sang Mi upang maunawaan muna ang sitwasyon. Sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan na si Uzi ay nagkaroon ng nervous breakdown dahil sa pagkalulong sa droga at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital ng mga baliw. Agad silang pumunta doon. Sa puntong ito, blanko ang tingin ni Uzi at hindi siya nagsasalita sa mga tanong nilang dalawa. Nakatitig lang siya sa kamera. Nang tanungin ni Danjon ang pangalan ng lalaking may peklat na si Jerome, nagsimula siyang sumigaw. Agad na pinuto ng kawani ang pag-uusap. Sa sandaling dadalhin na si Uzi, hinawakan niya ang kamay ni Heji at sinabing, iligtas mo ako. Gusto nila akong patayin. Gayunpaman, ipinaliwanag ng kawani na kapag nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon, kung ano-ano ang sinasabi niya. Ang hindi nila alam ay si Jerome ay sumusubaybay sa bawat kilos nila sa pamamagitan ng kamera. Lumipat ang eksena sa ospital. Si kalihim Hanji ng Pangulo na nagtangkang magpakamatay ay nakahiga sa kama ng ospital. Ang nagligtas sa kanya ay si Sunru. Tinanong ni Hanji kung bakit siya iniligtas. Diretsong sinabi niya na walang laman ang kanyang tablet. Saan ba talaga ang ebidensya ng korupsyon ni Pangulo Gopyo? Ngayon lang naintindihan ni Hanji na si Sunru mismo ang nag-utos na nakawin ang tablet. Dahil hindi niya nakita ang ebidensyang gusto niya, iniligtas niya siya. Pagkatapos, inihagis niya sa kabilang panig ang isang telepono. Iminungkahi ni Sunru kay Hanji na mag-isip ng mabuti bago siya tawagan. Naunawaan niya na kung ibibigay niya ang ebidensya sa kanya, tiyak na mapapatalsik si Pangulo Gopyo. Ngunit ang makikinabang ng husto ay siya mismo, na direktang magiging pansamantalang presidente. Pagkatapos, nagpatawag si Sunru ng press conference, at inihayag na parehong sina Hanji, at ang pinuno ng pambansang asamblea ay mga scapegoat, at ang tunay na tumanggap ng suhol ay si Pangulo Gopyo. Nagkagulo ang mga reporter. Napanood din ni Pangulo Gopyo sa telebisyon na tapos na siya. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ay nagtaksil sa kanya. Si Sunru nga ba ang utak sa likod ng lahat ng ito? O may mas malaking boss pa na hindi pa nagpapakita? Tingnan mo ito, isang babaeng nakamaskara sa subway ang malapit ng mahuli ng mamamatay tao. Sa oras ng kagipitan, itinapon niya ang kanyang backpack at tumakbo pababa ng subway upang makatakas sa paghabol. Kasabay nito, si Danjon ay nakikipag-usap tungkol sa pagbagsak ng eroplano kay Edward Park ng ES Group. Habang inilalahad ang kakaibang kaso, pinayuhan ni Edward Park si Danjon na huwag magtiwala kay Jessica Lee. Tumango siya. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono at ang tumatawag ay si Sang Mi. Sinabi niya kay Danjon na mayroon siyang ebidensya laban sa utak ng lahat at hinahabol siya at hiniling na magkita sila kaagad. Pagkasabi niya ng lokasyon, nakita niyang papalapit ang mamamatay tao. Binitawan ni Sang Mi ang telepono at tumakbo palayo. Kinuha ng mamamatay tao ang telepono at narinig ang boses ni Danjon. Hindi siya nagsalita at ibinaba ang tawag. Ang taong ito ay si Jerome, ang lalaking may peklat sa mukha, ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Pagkatapos, nagpaalam si Danjon kay Edward Park at mabilis na nagpunta sa pinagkasunduan. Umakyat siya sa itaas para maghanap at doon niya nakasalubong si Jerome. Naglabas siya ng baril at binaril si Danjon. Mabilis siyang nagtago sa isang maliit na sulok at pagkatapos ay ginamit ang screwdriver para saksakin ang hita ni Jerome. Matapos agawin ang baril, nagkapisikalan ang dalawa. Sinipa ni Jerome si Danjon papalayo. Kinuha ni Jerome ang pagkakataon na pulutin ang baril sa lupa at walang habas na binaril si Danjon. Kasabay nito, hinahabol din si Sang Mi ng isa pang mamamatay tao. Nagtago siya sa isang madilim na silid, nanginginig ang kanyang mga kamay at hindi nangangahas na magsalita. Hindi niya inaasahan na nasa likod niya ang mamamatay tao, dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa kabilang banda, matagumpay na binugbog ni Danjon si Jerome, sinipa siya at pinatumba. Gayunpaman, dumating ang isa pang mamamatay tao. Tumalikod si Danjon at tumakas. Sa sandaling iyon, umalinggaw ang sirena ng pulis. Kailangang umatras ni Jerome. Nakita rin ni Danjon si Sang Mi sa maliit na silid. Nasa kritikal siyang kondisyon at pabulong pa rin niyang binibigkas ang salitang isa markan bago siya pumanaw. Gumuhit si Sang Mi ng isang misteryosong hugis sa lupa na nag-iwan ng mahalagang pahiwatig tungkol sa utak ng lahat. Kinuha ni Danjon ang kanyang telepono at kinunan ng larawan ang iginuhit sa lupa. Pagkatapos, dumating ang pulis at dinala si Danjon sa istasyon para imbestigahan siya na parang kriminal. Ginawa nila ang isang serya ng mga pamamaraan tulad ng pagkuha ng fingerprint at pagkuha ng testimonya. Nagdulot ito ng matinding pagkadismaya kay Danjon. Sa sandaling iyon, dumating si Heji at ipinakita ang kanyang AT ng ahensya ng intelihensya at pagkatapos ay inilabas siya. Hindi inaasahan, ang lahat ng kanilang kilos sa istasyon ng pulisya ay sinusubaybayan ni Jerome. Makikita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kabilang panig. Pagkalabas nila ng istasyon ng pulisya, biglang nagbago ang sitwasyon. Iminungkahi ng ahensya ng intelihensya ang espesyal na proteksyon para kay Danjon, ngunit agad niya itong tinanggihan.
Sa pagkakataong ito, buong lakas na sinabi ni Heji, hindi mo ba nakita ang kinahinatnan ni Sangmi? Maaari kang maging susunod na target. Sumama ka sa akin. Sumagot si Danjon, ako ang magpoprotekta sa iyo, hindi ikaw ang magpoprotekta sa akin. Sa panahong ito, nag-aaral ang ilang miyembro ng ahensya ng intelihensya ng mga larawang ipinadala ni Danjon. Para sa pahiwatig na ito, sila rin ay lubos na nalilito. Maaari lamang nilang paunang suriin na bukod kina Pangulo Gopyo at Sunru, may iba pa talagang nagmamanipula. Kung tama ang pagtataya, pinapatunayan nito na ibang tao ang utak sa likod ng pagbagsak ng eroplano. Kasabay nito, naliligo si Danjon. Iginihit niya sa salamin ang hugis na ibinigay ni Sangmi. Bigla siyang may naisip at idinagdag ang huling 2 linya. Hindi ba ito ang tatoo sa katawan ni Jerome? Agad na tumakbo si Danjon at sinabihan si Heji, ngunit nakalimutan niyang hubot-hubad siya. Namumula ang kanyang mukha. Agad na bumalik si Danjon sa banyo. Bulong niya, wala talaga akong nakita. Agad na iniulat ng dalawa ang sitwasyon kay pinuno ng ahensya ka. Agad niyang inayos ang kanyang mga tauhan, sinimulan ang paghahanap sa misteryosong organisasyon na may ganoong tatoo. Si Danjon at Heji ay nagsimula ring maghanap ng pahiwatig online. Naghanap sila sandali ngunit walang nakitang resulta. Binalikan niya siya at nagreklamo na walang pag-unlad. Sa kanilang pagtitig sa isa't isa, namayani ang awkward na katahimikan sa silid. Buong tapang na tinanong ni Danjon si Heji, may nakita ka ba kanina? Nagmadali si Heji na ipaliwanag, yung banyo? Wala talaga akong nakita. Siguro nakita ko pero masyado kang mabilis kumilos. Wala talaga akong nakita, promise. Dahil sa matinding stress sa mahabang panahon, nakatulog si Danjon sa sofa. Ngunit naalala ni Heji ang mga pangyayari kaninang gabi. Pagkatapos ay sinabi niya sa sarili, syempre nakita ko, maganda ang paningin ko. Gayunpaman, si Danjon, na nagpapanggap na tulog, ay labis na nahihiya sa oras na ito. Talagang gusto niyang mamatay. Ngunit nang makita niyang mahimbing ang tulog ni Heji, kusa siyang nagtabing ng kumot. Nagkasama silang dalawa sa buhay at kamatayan, at matagal na nilang lihim na minamahal ang isa't isa. Kasabay nito, ang tanging testigo sa pagbagsak ng eroplano, si Uzi, ay dinakip. Marahas siyang tinanong at hiniling na makita ang utak ng lahat, ngunit direkta itong tinanggihan ni Jerome. Ang investigasyon ay nauwi sa pagkapatas. Kailangan nilang hanapin si Jessica Lee at tanungin kung alam niya kung anong organisasyon ang kinakatawan ng drawing. Humiram siya ng telepono kay Danjon at direktang ipinadala ang larawan kay Lily. Tinawagan siya at tinanong kung kinikilala niya ang hugis na ito. Sinabi ni Lily na hindi pa niya ito nakita kailanman. Humingi ng tulong si Jessica Lee para mag-imbestiga at kapag tapos na ang lahat, bibigyan niya ito ng malaking bayad. Masayang sumang-ayon si Lily. Si Danjon, na lubhang nababato dahil walang nakuhang kapaki-pakinabang na pahiwatig, ay pumunta sa pinangyarihan ng krimen kung saan pinatay si Sangmi upang maghanap ng mga pahiwatig. Ngunit naaalala niya ang sinabi ni Tiong na bigla siyang nakakaintindi. Kung matatanggal ang kasalukuyang presidente, sino ang pinakamakinabang? Marahil ay si Pangulo Gopyo ang makakapagdala ng pagbabago sa kaso. Gayunpaman, mabilis na tinanggihan ang kahilingang makipagkita sa presidente. Si Danjon at Heji ay maaari lamang magbantay sa labas ng Blue House at maghintay kay Pangulo Gopyo na lumabas. Hindi nagtagal at nagpakita siya. Hindi nagtagal nang makita ang konvoy ng presidente na papalapit. Agad na hinarang ni Danjon ang konvoy, ngunit mabilis siyang napigilan ng mga bodyguard. Bumaba si Pangulo Gopyo at galit na pinagalitan ang kanyang labis na pag-ugali. Agad na ipinaliwanag ni Danjon, naisip mo na ba na ikaw ay niloloko? Paano kung may gumagamit sa iyo, Pangulo? Nang marinig ang sinabi ni Danjon, sumang-ayon si Pangulo Gopyo na pakinggan ang kanyang opinyon at pagkatapos ay dinala siya sa isang maliit na kagubatan. Inilatag ni Danjon ang lahat ng kanyang hula tungkol kay Sunru. Naniniwala siya na si Pangulo Gopyo ay ginagamit at umaasa siyang makakatulong siya sa investigasyon. Dahil walang ebidensya, tinanggihan siya ni Pangulo Gopyo. Pinuna ni Danjon si Pangulo Gopyo sa pananahimik habang si Pangulo Gopyo naman ay naniniwala na baliw si Danjon. Kasabay nito, aktibong sumuko si Hanji sa intelligence agency. Naging maayos ang interogasyon. Ibinigay niya ang lahat ng video at audio recording tungkol sa pagtanggap ng suhol ni Pangulo Gopyo. Tungkol sa kung bakit siya aktibong sumuko sa investigasyon at kung kilala niya ba si Samarkand, tumanggi siyang sagutin ang lahat ng tanong. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa pagtanggap ng suhol ni Gopyo ay nai-broadcast sa telebisyon na nagdulot ng malaking kaguluhan. Sa National Assembly, ang Defense Minister at iba pang matataas na opisyal ay inaresto lahat. Nagsimula nang magprotesta ang mga tao na humihiling ng pagbibitiw ni Gopyo. Paano nangyari na ang bagay na ito ay nalutas ng napakadali? Gaano kahirap maging presidente sa South Korea? Orihinal siyang pangulo ng South Korea. Ngunit dahil sa nalantad na katiwalian, inakusahan siya ng mga miyembro ng National Assembly. Sinimulan din ng mga miyembro ng National Assembly ang pagpupulong tungkol sa kung dapat bang patalsikin ang pangulo o hindi. Ang resulta ay halata, mabilis nilang inaprubahan ang pagpapatalsik sa pangulo sa pamamagitan ng nagkakaisang boto. Pinalakpakan din ng pamilya ng biktima. Sa sandaling ito, nagtago si Gopyo sa kanyang sasakyan, handa nang uminom ng lason upang wakasan ang kanyang buhay.
Sa huling sandali, naaalala niya ang sinabi ni Danjon, paano kung mayroong isang taong gumagamit ng Pangulo. Upang hindi maging sunod-sunuran ni Sonjo, si Gopyo ay maaari lamang lumapit kay Danjon para humingi ng tulong. Pagkatapos nilang magkita, sinabi niya na makakatulong siya kay Danjon na imbestigahan ang katotohanan. Subalit hindi na niya kailangan ang tulong ng isang Pangulo na inaakusahan at malapit ng mapatalsik. Habang tinitingnan ang papalayong likod ni Danjon, pinasulat ni Gopyo ang kanyang numero ng telepono sa kanya na sinabing tatawagan niya ito kung kailangan niya ng tulong sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Heji at ng iba pa ang pagkakakilanlan ni Jerome sa dark web, isa siyang asasin na miyembro ng Black Sun Mercenary Group ng 8th. Agad na ipinaalam ni Teddy ang balitang ito kay Danjon. Tinanong niya si Edward Park kung kilala niya ang Black Sun Mercenary Group. Sumagot siya ngunit sinabi niya na napakahalaga ng impormasyon na kailangan niyang makipagkita ng personal upang ibigay ang mga detalye. Nang makarating siya sa underground garahe ni Edward Park, nakatanggap si Danjon ng tawag mula sa asawa ng mamamahayag na si Bujeong, at nalaman niya ang tungkol sa 24 paghahatid ito. Inihahanda ni Bujeong ang pagdiriwang ng kanyang anibersaryo ng kasal, kasama ang kanyang asawa. Sa daan upang sunduin siya, nagkaroon siya ng aksidente sa sasakyan at namatay. Biglang naisip ni Danjon, hindi ba 23 paghahatid ito? Sinabi ni Edward Park na tutulungan niya siyang hanapin si Bujeong, kaya bakit nag-logout siya kinabukasan? Lahat ba ng ito ay may kinalaman sa kanya? Pag-akyat sa itaas, dinala ni Mickey si Danjon sa opisina ni Edward Park. Habang tinitingnan niya ang likod niya, biglang napansin niya na may problema si Mickey. Sa kritikal na sandali, isang galaw lang ang kailangan para makatakas sa panganib. Sa opisina, sinadyang ibuhos ni Danjon ang tsaa sa kamay ni Mickey. Habang tinutulungan niya itong punasan, sinuri niya ang kanyang braso. Tunay na may tatoo sa pulso ni Mickey na eksaktong kapareho ng kay Jerome. Ngayon lang naintindihan ni Danjon na si Edward Park ang tunay na utak sa likod ng lahat. Sinubukan niyang tanungin si Edward Park kung kilala niya si Samarkand. Nagulat si Edward Park at sinabing mayroon siyang impormasyon tungkol kay Samarkand. Habang kinukuha ni Edward Park ang mga dokumento, kinuha ni Danjon ang panulat sa mesa bilang depensa. Samantala, nais nang patayin ni Edward Park si Danjon. Habang dahan-dahang lumalapit si Danjon sa kanya, agad na bumunot ng baril si Edward Park, ngunit sinaksak siya ni Danjon ng panulat sa kamay. Agad niyang inagaw ang baril at tinangka siyang barilin, ngunit hindi niya inaasahan na nakahanda na ang kalaban. Hindi lamang siya naglagay ng time bomb sa restaurant kung saan nagtitipon ang pamilya ng mga biktima, kundi itinutok din niya ang baril kay Heji. Nakita niyang nasa target si Heji. Nadurog ang kalooban ni Danjon. Para walang sinuman ang mamatay, napilitan siyang sumuko. Pagkatapos, pinabagsak siya ni Edward Park sa lupa. Nalaman ni Danjon ang katotohanan. Makakatakas ba siya sa panganib? Makukuha ba niya si Edward Park? Ang kanyang kasintahan ay pinatay at agad na pumunta ang kasintahan sa korte para maghiganti. Ngunit hindi niya alam na nailigtas si Danjon isang segundo bago ang pagsabog. Para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, napilitan si Danjon na baguhin ang kanyang pangalan at apelyido, lihim na mag-imbestiga at maghiganti. Humingi ng tulong si Danjon kay Lily upang makasali sa Black Sun Mercenary Group. Hindi siya tumangging tumulong hanggat sapat ang bayad. Kaya napilitan si Danjon na tawagan si Gopyo. Napailing si Gopyo nang marinig ang boses ni Danjon sa kabilang linya. Ngunit paano siya nakatawag gayong inihayag na ng media ang balitang patay na siya? Akala ni Gopyo ay scam call lang ito. Sabi ni Danjon, nasa labas ako ng bahay mo. Nagulat din si Gopyo nang makita si Danjon at agad siyang pinapasok sa bahay. Tinanong ni Gopyo si Danjon kung paano siya nakaligtas. Hindi na nagpaliwanag pa si Danjon at diretsong sinabi, wala akong masyadong oras para magpaliwanag ngayon. Sana hindi mo pa nakalimutan ang pangako mong tutulungan mo ako. Sabihin mo, kailangan ko ng pera. Ano ang gusto mong gawin? Kailangan kong pumasok sa lungga ng tigre at diretso sa kampo ng kaaway. Pagkatapos mag-isip sandali, pumayag si Gopyo. Sa puntong ito, tinawagan ni Jessica si Lily, humihingi ng tulong upang makipag-ugnayan sa kalihim ng hustisya ng ACE para sa kanyang ekstradisyon pabalik sa Amerika. Masayang pumayag si Lily at sinabi rin sa kanya na si Edward Park ang Samarkand. Gayunpaman, personal na pumunta si Heji sa bilangguan para hanapin si Jessica, handang ipaghiganti si Danjon, ngunit napansin at napigilan siya ng warden sa tamang oras. Upang patunayan ang kanyang kawalang sala, sinabi ni Jessica na si Edward Park ang Samarkand. Nang marinig ang balitang ito, agad na naintindihan ni Heji na pinatay niya si Danjon. Dahil sa paglabag sa mga regulasyon ng bilangguan, pareho silang ikinulong sa madilim na silid. Hindi alam ni Heji na buhay pa si Danjon at malungkot siyang lumuha. Kasabay nito, nalaman ni Edward Park na nakakulong si Heji at hinulaan na nag-imbestiga siya. Naghanda siyang pumunta sa bodega upang tanungin siya. Pinigilan ni Heji ang kanyang galit at sinabi kay Edward Park na voluntaryo siyang pumasok dito. Ano ang ibig mong sabihin? Pinatay ni Jessica si Danjon. Mayroon ka bang ebidensya? Ang Samarkand Black Sun, ang simbolo ng tatoo ni Sangmi, ang impormasyon ng intelligence na ibinigay mo sa amin, lahat ay peke. Naloko siya ni Jessica. Bakit ginawa ito ni Jessica?
Gusto niyang makakuha ng oras upang ilihis ang investigasyon at pagkatapos ay makahanap ng paraan upang mabilis na ma-extradite sa ICC. Ngunit nalaman ito ni Danjon, kaya pinatay niya ito. Ngunit kahit na narito ka, wala kang paraan upang patunayan na nagkasala si Jessica. Hindi mo siya kayang parusahan ng batas, kaya ako mismo ang gagawa nito. Siguradong hahanapin ko siya para singilin sa pagpatay kay Danjon. Sa mukha ni Edward Park, malinaw na kumbinsido siya sa dahilan ni Heji. Makakapaghiganti ba si Heji para kay Danjon? Ngunit ang mga kilos ni Heji ay nakakuha ng atensyon ng salarin. Sa pamamagitan ng kamera, sinusubaybayan niya ang bawat galaw ni Heji. Upang lubos na makumbinsi si Edward Park na narito siya para maghiganti, sinaksak pa ni Heji si Jessica ng kutsilyo. Sa puntong ito, napilitan siyang maniwala kay Heji. Mas desperado si Jessica, tinawagan niya si Edward Park para makipagkita at binigyan siya ng email address. Naitala niya ang lahat ng ebidensya ng krimen ng John Group. Nagduda si Edward Park sa motibo ni Jessica, iniisip na wala itong benepisyo sa kanya. Galit na sinabi ni Jessica na pinabayaan siya ng korporasyon, na ang punong tanggapan ay walang intensyon na tulungan siyang makauwi sa ICC, sa halip ay hinayaan siyang mamatay dito. Pagkatapos magsalita, tumayo si Jessica at umalis. Ngunit tinanong siya ni Edward Park kung bakit hindi siya humingi ng tulong sa kanya. Isang salita lang niya ay matutulungan na niya itong makabalik sa kanyang bansa. Lumingon si Jessica, puno ng galit sa kanyang mga mata, at sinabi kay Edward Park, "Galit ako sa iyo. Kahit na malapit na akong mamatay, hindi ako hihingi ng tulong sa iyo." Naantig si Edward Park sa kanyang mga salita, dahil si Jessica ang pinakapaborito niyang estudyante. Kaya naman, tinawagan niya para iproseso ang ekstradisyon ni Jessica. Gayunpaman, sinadya ang lahat upang si Edward Park mismo ang magboluntaryong mag-extradite. Makalipas ang kalahating taon, pinalaya rin si Heji dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pagkalabas pa lang niya ng bilangguan, isang pulang sports car ang huminto sa harap niya. Ang nakakagulat ay si Jessica ang nasa loob. Sinabi niya kay Heji na, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kung gusto niyang ipaghiganti si Danjon, maaari siyang sumama sa kanya sa AFIS para sa pagsasanay upang maging isang nangungunang negosyator at pigilan ang mga plano ni na Edward Park at Sonjo sa negosyo. Ngunit hindi nila alam na hindi lang buhay si Danjon, kundi nagtagumpay pa siya. Nakapasok si Danjon sa Black Sun Mercenary Group. Sa isang misyon para magnakaw ng biological weapon, nalaman niyang gagamitin nila ang biological weapon na ito para magsagawa ng teroristang pag-atake. Sa puntong ito, nakapasok si Lily sa radio system ng organisasyon at ipinagbigay alam sa kanya na si Jerome ang kukuha ng biological weapon. Kung siya ay mabubunyag, siguradong mamamatay siya. Pinaalalahanan ni Lily si Danjon na umatras kaagad, ngunit pinutol niya ang radio, pinalitan ang bala at pinatay ang iba pang miyembro ng Black Sun. Pagdating ni Jerome para kunin ang biological weapon, wala nang buhay na tao sa pinangyarihan. May isang kahon lang na nakapatong sa mesa. Inilapag niya ang armas at maingat na binuksan ang kahon. Habang tinitingnan niya ang biological weapon, sinamantala ni Danjon ang pagkakataon para barilin siya. Sa wakas, dumating din ang pagkakataon para maghiganti. Magtatagumpay kaya si Danjon sa kanyang paghiganti? Masyadong malupit ang lalaking ito. Hindi pa nagmamakaawa ang kalaban para sa kanyang buhay, pinindot na niya ang bote na naglalaman ng biological virus at agad itong nabasa. Si Zeron ay nagkakaway-kaway sa sakit sa lupa at ang kanyang mukha ay nagsimula ng maging puno ng mga sugat. Gayunpaman, mapang-uyam na sinabi ni Danjon, "Takot na takot ka, ano? Masakit, di ba?" Naghihirap si Jerome at nagmakaawa kay Danjon na patayin na siya. Sa sandaling ito, inilabas ni Danjon ang antidote at sinabi na kung ituturok sa loob ng 2 minuto, maililigtas pa rin siya. Kung ayaw niyang mamatay, dapat siyang magtapat. Para mabuhay, sinabi niya ang lahat. Nalaman niya ang impormasyon na gustong gamitin ni Edward Park, ang biological weapon para atakihin ang Gilya, magdulot ng kaguluhan, at kontrolin ang buong bansa. Mula doon, makukuha niya ang karapatan sa pagmimina ng langis ng kaharian ng Russia. Nang makuha ang impormasyon, muling inihagis ni Danjon ang antidote sa lupa at niyapakan ito. Pagkatapos ay naghagis siya ng granada sa likuran niya, sinira ang biological laboratory, at umalis ng walang pag-aalinlangan. Dito, upang makuha ang proyekto ng langis ng Russia, personal na dinala ni Edward Park si Kalihim Kim at Director Min doon. Gayunpaman, si Heji, pagkatapos ng pagsasanay, ay naging isang nangungunang negosyante. Ang misyon sa pagkakataong ito ay upang makuha din ang karapatan sa pagmimina ng langis sa Russia. Handa na sila. Sumakay siya sa isang napakahabang pulang luxury car at nagtungo sa palasyo ng Russia. Mabilis na bumiyahe ang sasakyan sa North African Desert. Hindi nila inakala na isang grupo ng mga sniper ang naghihintay na sa daan na kanilang daraanan. Ang sniper na iyon ay si Danjon. Hindi nagtagal, lumitaw ang target. Binaril ng kanyang kasamahan ang gulong ng sasakyan. Huminto agad ang sasakyan nang sumabog ang gulong. Si Danjon ang responsable sa pagpatay sa target. Nang handa na si Danjon na barilin, isang mahinang hangin ang naglipad sa belo ng babae. Sa sandaling iyon, nalaman niya na si Heji pala ang kanyang target. Nang makita na hindi bumaril si Danjon, patuloy siyang inudyukan ng kanyang kasamahan sa headset.
Dan John, pwede ka nang bumaril. Nang makita na hindi siya tumugon, humingi ng pahintulot ang kasamahan na barilin ang target. Narinig niya ang sinabi nito, kaya agad niyang inayos ang kanyang baril at binaril ang kanyang kasamahan. Nang marinig ang putok ng baril, agad na sinamahan ng mga bodyguard si Heji sa sasakyan at umalis. Sa pagkakataong ito, lumuha si Daniel sa pagkadismaya sa sarili dahil alam niyang narito siya para sa kanya. Opisyal na nagtatapos ang unang bahagi ng Key Vagabond. Binigyan ng manunulat ang isang open ending para sa mga pangunahing tauhan na parehong nagbago ng kanilang mga posisyon at lumaban sa madilim na puwersa sa kanilang sariling paraan.